Hey Goodizens! Nandito naman tayo para sa isang usaping malupit. Napapansin niyo ba lately na parang lahat ng kabatch mo, kaklase mo, at pati kapitbahay mo may honors na? As in kalahati hanggat tatlong kapat ng klase may mga medals na kinikintab-kintab. Pero teka, legit ba to o parang lumalabas sa sobrang dali na lang ng education system natin ngayon? Balikan natin ang golden days noong 70s hanggang early 2000s. Sino sa inyo may mga nanay at tatay na ang kwento lagi na naririnig niyo tungkol sa hirap ng buhay eskwela? Nung panahon nila ay panahon namin, pag sinabi mong honor student ka, ibang level ang respeto. As in mapapabilid mo pati yung mga tendera sa palengke. Kasi nga, sobrang konti lang may honors noon. Tipong 5 o 10 lang sa buong klase kung maswerte ka pa. Tapos eto pa, may mga repeaters. Oo, yung mga kabatch mo na para kaklase mo pa rin kahit lumipas na ang 2 taon. Pag bumagsak ka noon, walang mercy. Uulit ka talaga. Kaya yung mga honor students noon, talagang hinahangaan dahil napakahirap makuha ang title na yon. Fast forward naman tayo sa present day. Anong nangyari? Bakit parang lahat na lang may honors? Literal na 50% hanggang 75% ng klase? Nagkikislapan na ang medals? Hindi mo tuloy alam kung lahat ba ng students ngayon ay super geniuses or baka naman naging mas madali na lang ang grading system. And let's be real good sense. Hindi ba medyo nakakabahala? Kapag sobrang dami ng honor students, parang nawawala na yung special na pakiramdam ng pagiging honor. Yung pagiging isa sa 5 may honors noon, naging isa sa 10,000 ngayon. Parang sports event na lahat ng participants may medals. Okay, encouraging siya, pero realistic pa ba? Isa pang bagay na worth pag-usapan. Bakit parang wala ng repeaters? As in, saan na napunta yung mga students na hirap pumasa? Noong panahon ng mga lolo't lolo natin, ang daming repeaters at normal lang yun. Pero ngayon, lahat pumapasa. Ano to? Isang malaking milagro? O baka naman binabaan na lang ang standards na para umusad lahat? Kung dati, kapag bagsak ka, uulit ka talaga. Walang shortcuts. Pero ngayon, parang kahit bagsak pasado ka pa rin? Ano meron? May ilang nagsasabi na this is to avoid students feeling discouraged. Pero, totoo ba na it's better for their self-esteem? O baka naman nawawala na yung sense of accountability at resilience sa mga estudyante? Ano bang tinuturo natin sa kanila kapag ganito? Let's get down to numbers, goodizens. Dati, ang grading system was no joke. May mga kumukuha ng files sa parang life or death situation na bawat puntos pinagpapawisan. And yet, kahit gaano kahirap, fulfilling ang feeling kapag nakakuha ng mataas na grade. Ngayon, may mga quiz apps na, may mga study guides, and of course, may Google. Hindi naman natin sinasabing masama to, pero napapadali talaga ang buhay estudyante ngayon. Question is, are they really learning? Or are they just good at finding the right answers? Pag tinanong mo yung mga honor students ngayon ng out of the blue box questions, makakasagot ba sila? O baka naman nag-rely lang sila sa kung anong available online? Sarap balik-balikan ng panahon na talagang alam mo ang sagot dahil pinag-aralan mo, hindi dahil kinopya mo lang. So, ano sa tingin mo, Goodizens? Is it really too good to be true na napakarami ng honor students ngayon? At bakit kaya halos wala ng repeaters? Totoo bang mas magaling na ang kabataan ngayon? O baka may malaking pagbabago sa sistema ng edukasyon? Let's keep this conversation going sa comments. At syempre, kung may topics kayo na gustong pag-usapan natin, i-comment nyo na lang din. Marami pa tayong pwedeng himayin at siguradong hindi tayo maubusan ng kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong videos at syempre, abangan yung mga susunod na usapan. Magiging mas exciting pa to. Kita-kits ulit sa susunod na videos, Goodizens. Bye!